Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Dahil sa gulat sa ginawang iyon ni Nathan, ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at pinadapo ko na ang kanang palad ko sa pisngi niya. Bastos ka? Galit na saad ko dito. At dahil sa galit ko pa nga, ay nagawa ko pa siyang itulak sa matigas niyang dibdib dahilan upang bahagya itong mapaatras, papalayo sa akin. Marahil din ay lasing ito, kaya hindi niya napaghandaan ang ginawa kong iyon. Napakawalang respeto mo, sa harapan pa talaga ni Lana. Dagdag ko pang nanlilisik ang aking mga mata. Dahil naman sa ginawa kong iyon ay agad na gumuhit ang galit sa mata ni Nathan. Umigting ang panga nito at nanlilisik ang mga matang bumaling sa akin. Mabilis din ang naging hakbang nitong lumapit sa akin at bigla ay itinulak ako pasandal sa pintuan. Napangiwi naman ako dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking balakang. Sir Nathan, gulat ngunit napasigaw na sambit ni Lana dahil sa ginawang iyon ni Nathan. Bumakas pa ang pag-alala sa hitsura nito sa akin. Akma sana ito lalapit sa akin nang humarap sa kanya si Nathan. Leave! Wag na wag kang makikialam dito, Lana. Galit na boses sa sambit ni Nathan. Puno iyon ng diin at otoridad. Pero Sir Nathan, buntis si Isabella. Baka mapaano ang bata. I don't fucking give a damn. Just leave. Umalis ka muna at wag na wag kang makikialam dito kung ayaw mong totohanin ko ang mga sinasabi ko. Saad pa ni Nathan. Nakita ko pa ang pagtaas baba ng balikat nito. Isabella, bumaling sa akin si Lana. Namumula na ang mga mata nito at tila malapit ng umiyak. Bukod pa doon ay nababasa ko ang takot at pangamba sa kanyang hitsura. Mapait ako napangiti sa kanya upang ipakita na ayos lamang ako. Sige na Lana, iwanan mo muna kami. Nakangiwi pang sambit ko at sumasakit pa rin ang balakang ko. Napabuntong hininga naman si Lana at napatungo sa dahan-dahang ipinihit ang kanyang mga paa papaalis. Nang kami na lamang dalawa ni Nathan ang naiwan dito sa labas ng maid's quarter, ay lumingon ito sa akin at agad na lumapit. Tinukod nito ang kanyang magkabilang braso sa magkabilang gilid ko. How dare you, Isabella? You slap me in front of my employee? Nakaigting ang bagang na saad nito. Mabilis pa rin ang kanyang paghinga at nalilisik ang kanyang mga mata. At kahit sa loob-loob ko ay natatakot na ako sa kanya. Nagawa ko pa rin maitago iyon sa pamamagitan ng pagtitig ko sa kanyang mga mata. Umismid pa ako sa kabila ng pananakit ng balakang ko. Nararapat lamang sa'yo kasi napakabastos mo. Bigla ay napamaang ang labi ko at namanhid ang kanan kong pisngi nang bumaling pa kaliwa ang ulo ko dahil sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Napakurap-kurap pa ako ng aking mga mata at hindi ako makapaniwala sa nagawa niya. Yan naman ang nararapat sa'yo sa tuwing sasagot-sagutin mo ako. Madiin na saad ni Nathan. Mula sa gilid ng aking mata ay nakita ko ang pag-angat ng kanang kamay nito. Hanggang sa naramdaman ko iyon sa aking baba. Pinisil ako doon at muling ipinihit ang ulo ko paharap sa kanya. Ngayon ay magkahinang na ang aming mga paningin. At sa pagkakataong ito ay nagliliyab na ang aking mga mata sa galit. At talagang masasabi kong hindi ko na siya kilala dahil hindi ko akalaing pagbubuhatan niya ako ng kamay, lalo na at buntis pa ako ngayon sa anak niya. Sana iwag kang magsisi sa mga ginawa mo sa akin ngayong gabi. Halos pabulong na saad ko, at dahil sa mga ginawa niya ay hindi ko na malayang tumulo na ang mga luha sa aking mga mata. Umangat naman ang sulok ng labi ni Nathan at tila hindi narinig ang sinabi ko at pinasadahan ako nito ng tingin. At sa gulat ko ay hindi agad ako nakapalag nang bigla na lamang niyang pinunit ang kasuotan ko. Ano ba? Protesta ko. Ngunit sadyang mahina ako at malakas siya
dahil nagawa nitong itaas ang dalawa kong kamay sa taas ng aking ulo at mas inilapit niya pa ang sarili niya sa akin. Hindi talaga ako magsisisi, lalo na sa gagawin nating to. Paos at pabulong na saan nito at saka dumukwang patungo sa kanan kong tenga. Naramdaman ko pa ang mainit niyang hininga upang makaramdam ako ng kilabot at pandidiri. Napakahayop at demonyo mo, Nathan. Galit na saad ko at sinubukang magpumigla sa kanya. Ngunit hindi man lang ako makapalag dahil sobrang higpit ng pagkakahawak niya. Umayos ng tayo si Nathan at ngumisi. Hinaplos pa ako ng kaliwa niyang kamay sa aking pisngi. Nararamdaman mo na ba ang init at paghihirap dito sa impyernong pinasok mo, Isabela? May panunodyo sa boses na anito. Ang aga naman, nagsisimula pa lamang tayo. Dagdag pa nito at saka humalakhak. Pinalisikan ko ito ng tingin. Gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Sige lang. Ani ko pa sa kanya dahil talagang gusto ko nang matapos ang gabing ito para isahan na ang pagpapahirap niya sa akin at para mamanhid na ako. Muli itong napangisi. Of course, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Sumama ka sa akin dito. Panindigan mo ang galit ko. Anito at bigla ay hinila ako papasok sa aming kwarto ni Lana. Hindi na rin ako nakaalma nang itulak niya ako pahiga sa kama. Napapikit ako at nag-aalala sa batang aking dinadala. Mabuti na lamang at malambot ang higaan ko. Ngunit ang sunod na ginawa ni Nathan ay ang hindi ko inaasahan. Mabilis nitong hinubad ang polong suot niya at matapos siyang mahubad iyon ay inabot naman niya ang dalawa kong kamay at itinali ang polo doon sa headboard ng kama. Nathan, protesta ko at nagpumiglas upang makawala sa pagkakatali niya. Ngunit tila wala itong naririnig. Napadaing ako sa sakit at muli ay pumatak ang mga luha ko. Matapos ang ginawa niya sa akin, inalis din ito ang pagkakatali ng polo niya sa kamay ko bago bumaba sa kama at saka lumabas ng pintuan. Ngunit bago pa ito tuluyang umalis, ay lumingon pa ito sa akin. Till next time, my wife. Sarkastik kung saan nito at saka lumabas. At saktong pagkaalis ni Nathan ay saka ako tuluyang napahagulhol. Napahaplos ako sa aking puson. Sana kayanin ko pa ito. Kahit nagsisimula pa lamang ay gusto ko nang sumuko. Naabutan akong umiiyak ni Lana. Pagkakita pa lamang nito sa akin ay agad ako nitong dinaluhan at kinumutan. Isabela, patawarin mo ako. Wala akong magawa. Naiiyak din na saan nito at bigla akong niyakap. Dahil naman doon ay mas lalo pang lumakas ang paghagulhol ko. Gusto ko nang umalis dito. Hindi pa ako nagtatagal ng isang araw sa pamamahay na ito, ngunit gusto ko nang umalis. Hindi ko akalaing kaya akong pagbuntunan ng kamay ni Nathan. Nakakatakot siya. Patawad, Isabela. Muling saad nila na sa akin. Napailing naman ako. Wala kang kasalanan, Lana. Wala. Labas siya dito at kung tutuusin ay nadamay lamang siya. Gusto mo bang umalis na tayo dito? Tanong niya bigla. Napatingin naman ako sa kanya at muling pumatak ang luha ko at saka napailing. Hindi pwede. Papaano ang pangarap niyang makapag-aral sa isang prestigyosong universidad at makapagtapos doon? Bakit, Isabela? Tanong naman ni Lana dahil sa pag-iling ko. Pag-aaral mo ang dahilan kaya sumama ka dito sa amin, hindi ba? Hindi pwedeng isakripisyo mo iyon. Nandito ka na. Pero Isabela, napabuntong hininga si Lana. Papaano ka? Nakita kong sinasaktan ka ni Sir Nathan. Bukod sa tinula ka, sinampal ka pa niya. Napatungo ako. Lasing lang si Nathan. Nagawa niya lang siguro ang bagay na yun dahil sa alak. Pagpapalusot ko, hindi dahil ipinagtatanggol ko si Nathan. At kung tutuusin, ay gusto ko na lang talagang pumayag sa suhestyon ni Lana. Pero sa tingin ko naman ay hindi ganoong kadali iyon. Hindi kami basta-basta makakaalis dito. Hindi makakapayag si Nathan. At baka nga ay ikapahamak pa namin iyon
oras na magtangka kaming umalis. Isabela, umiling ako at nagpakawala ng isang tipid ng ngiti. Sige na Lana, magpapahinga na ako. Itutulog ko na lang to. Siguro naman bukas okay na ako. Ani ko, at bago pa man makapagsalita si Lana ay nahiga na ako patagilid at nakataligod ako mula sa pwesto niya at saka ko ipinikit ang aking mga mata. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga nito. Sige, magpahinga ka na. Hahatiran na lang kita ng pagkain dito mamaya. Anito at saka inayos ang pagkakakumot sa katawan ko. Nang maramdaman ko namang umalis si Lana ay saka muling pumatak ang mga luha ko. Dapat ba talaga ako magtiis sa sitwasyon ko na ito? At sana nga ay dala lamang ng kalasingan ang pagtulak at pananampal sa akin ni Nathan. Dahil kung nagkataon ay talagang hindi ko siya mapapatawad oras na may mangyari sa dinadala ko. Katulad kagabi, pagkalampag sa pintuan at boses sa labas na tila nagtatalo ang nagpagising sa aking kinabukasan. Nang imulat ko ang talukap ng aking mga mata, ay agad akong bumangon at nagtungo doon para buksan ang pintuan. Wake up, Isabela! What do you think you are? Isa ka lamang palamunin sa pamamahay ko. Tinanghali ka pa ng gising? Bumangon ka at may iutos pa ako sa'yo. Galit na kalampag ni Nathan sa pintuan. Sir Nathan, may nararamdaman po si Isabela. Masakit po ang balakang at pisngi niya dahil sa nangyari kagabi. Pakiusap po na lamang po, ako na lang ang utusan ninyo. Dinig ko namang pagmamakaawa ni Lana. What happened last night? Fucking care to tell me? Oras na mapatunayan kong gumagawa ka lamang ng istorya, may paglalagyan ka. Galit pa ring wika ni Nathan at muling kinalampag ang pintuan. Open this door o mapipilitan akong kunin ng susi. Napabuga naman ako ng hangin at nailing. Dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko at pinakiramdaman ko ang sarili ko. At salamat sa itaas dahil wala nang kirot banda sa tagiliran ko. Hindi ko na rin maramdaman ang pamamanhid ng pisngi ko. Sir Nathan, pasensya na po ngunit ayoko magsinungaling. Pero sinaktan niyo po kagabi si Isabela dahilan upang sumakit ang balakang at pisngi niya. Itinulak niyo po siya sa pintuan at sinampal. Hindi niyo na po naisip na buntis ang asawa niyo. Paano po kung nakunan siya? Paano ang magiging anak ninyo? Bigla ay natigilan ako sa pagpihit ng seradora nang marinig ko ang sinabing iyon ni Lana. Naramdaman ko pang kinakabahan ito sa pagsasalita niya. Bigla din ay namayani ang katahimikan sa labas at ako na ang bumasag noon. Binuksan ko ang pintuan at bumungad nga sa akin ang dalawa. Nakatungo ang ulo ni Lana habang salubong naman ang magkabilang kilay ni Nathan at nakatingin dito. At napalingon sila sa akin nang tumikim ako. Agad na nagtama ang paningin namin ni Nathan at mababakasan doon ng pagtataka. Anong iuutos mo sa akin, Nathan? Malamig na tugon ko dito. Umayos naman ito ng kanyang pagkakatayo at pinasadahan ako ng tingin. What happened to your dress? Anito sa pinunit niya kagabi. Napaismid ako. May camera dito sa loob ng pamamahay mo, hindi ba? Pakitingnan na lang, ayoko magpaliwanag. Malamig pa ring sambit ko dito. Kung ako lang naman ang masusunod, ay ayaw ko itong kausapin. Lalo na at namumunghi ako sa kanya. Napaigting ito ng kanyang panga. Follow me. Imbes na tumugon sa sinabi ko, ay iyon ang namutawi sa labi niya. Tinalikuran ako ni Nathan at saka naglakad papaalis. Napabuntong hininga naman ako at akmang susunod na dito nang pigilan ako ni Lana. Hinawakan ako nito sa kamay ko at saka umiling. Isabela, baka kung ano naman ang gawin niya sa'yo. May pag-alalang sambit nito sa akin. Tipid ako napangiti. Hindi niya magagawa iyon. Narinig ko siya kanina. Wala siyang maalala sa nangyari kagabi dahil sa kalasingan niya. Ani ko na lamang, kahit na sa totoo lang ay talagang nangangamba ako na baka maulit pa iyon. Pinanghahawakan ko na lamang kahit papaano ang narinig ko kay Nathan na sana hindi ito nagpapanggap lang at totoong wala itong maalala
dahil wala siya sa wisyo kagabi at lahat ng ginawa niya ay dala lamang ng kalasingan. Pumanhik ako ng hagdan nang makita ko si Nathan doon. Tahimik lamang akong sumunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa ikatlong palapag. Huminto kaming dalawa nang nasa tapat na kami ng pintuan ng kwarto niya. Napansin ko pang nasa labas na ang mga gamit ko. Pumihit siya paharap sa akin, samantalang ako naman ay napaatras sa kanya. Anong ipag-uutos mo sa akin? Katulad kanina ay malamig pa rin ang boses na pagkakatanong ko. Tumikim naman ito at napabuntong hininga. Did I really hit you last night? Salubong ang kilay na tanong nito sa akin nang iangat ko ang aking paningin sa kanya. Sarkastiko akong napangisi. Talaga bang wala ka maalala? Ani ko naman sa kanya. I was drunk last night. Napatango naman ako at hindi inintindi ang sinabi nito. Hindi niya kailangan magpaliwanag at base sa pagkunot ng kanyang noo ay mukhang wala talaga itong maalala sa ginawa niya sa akin kagabi. Nakakatakot ka pala kapag lasing, Nathan. Nananakit ka pala ng babae. Inaasahan ko ng masama kang tao at hindi ko inaakalang na mananakit ka ng babae. Hindi ko na napigilan pang maiusal. Mabuti nang alam niya ang saloobin ko sa ginawa niyang pagsampal sa akin at pagkaladkad niya sa akin patungo sa kama. Palalampasin ko rin ngayon ang pagtulak niya sa akin sa pintuan. Napatiimbagang ito. Umiwas ka kapag lasing ako. I cannot control myself when I am drunk. Paos na saan nito at saka ginulo ang kanyang buhok. Dismayado naman ako napailing. Sa susunod, mag-iingat ka, lalo na't alam mong buntis ako. Mabuti na lamang at walang nangyari sa akin kagabi. Dahil kapag nangyari iyon, isusumpa kita. Mababa ngunit puno ng pagbabantang saad ko. Hindi nagsalita si Nathan. Bagkus ay mariin niya akong tinitigan. Matagal niya pa iyong ginawa. Hanggang sa dumako ang paningin niya sa impis ko pang puson. Muli itong napaigting ng panga at napabuga ng hangin. Maglinis ka ng buong bahay. My parents will visit here tomorrow. Yun lang ang sinabi nito at tinalikuran na ako at saka ito pumasok sa kwarto niya. Bit-bit ang mga gamit kong bumaba ako ng hagdan at dinala iyon sa maid's quarter. Agad naman akong sinalubong nila na sa ibaba ng hagdan na tila nag-aabang talaga ito sa pagbaba ko. Tulungan na kita, Isabela. Sambit ito sa akin at inagaw ang hawak kong bagahe. Tipid akong ngumiti dito. Salamat, Lana. Tumango naman ito. Walang anuman, Isabela. Tara, dali na natin ito sa kwarto natin. Aniya at iginaya ako patungo sa maid's quarter. At habang naglalakad kami patungo doon, ay hindi naiwasang magtanong ni Lana kung ano ba daw ang sinabi sa akin ni Nathan. Pinaglilinis niya ako ng buong bahay at darating daw ang mga magulang niya bukas. Tugon ko naman. Napatango ito. Sinaktan ka ba katulad kagabi? Grabe, Isabela. Hindi ko akalaing magagawa iyon ni Sir Nathan sa'yo. Kung tutuusin, ay may pinagsamahan naman kayo kahit papaano, hindi ba? Tila dismayadong sambit sa akin ni Lana. Napailing ako. Hindi niya raw maalala ang nangyari kagabi. Ani ko na lamang at ayaw ko nang pahabain ang pag-uusap namin tungkol kay Nathan. Kahit kasi hindi nito maalala iyong nangyari, ay galit pa rin ako sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang panunulak, pagkaladkad at pananampal sa akin. Hindi na iyon bago sa akin at hindi na ako gaano nagulat na masasaktan niya ako dahil pinakaladkad niya ako noon sa mga tauhan niya matapos kong ibigay ang puri ko sa kanya. Ang sa akin lang ay sana para lamang sa magiging anak niya. Huwag niya akong pahirapan. Pero anong maaasahan ko sa isang katulad niya? Puno ng galit ang puso niya dahil kinasal kaming dalawa. Hindi na rin naman nagsalita si Lana hanggang sa makarating kami sa maid's quarter. Dismayado lamang itong nailing sa sinabi ko. Pagdating namin sa loob, ay tinulungan niya ako magsalangsang ng mga damit ko. At sa kalagitnaan noon, ay bigla namang umikot ang paningin ko. At bigla ay parang maduduwal ako. Kaya naman ay dali-dali ako nagtungo sa banyo, dito rin sa loob ng kwarto para magsuka.
Isabela, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong nila na sa akin. Naramdaman ko pa ang paghaplos nito sa likuran ko. Nailing ako at pakiramdam ko ay tila hinang-hina ako. Bigla akong nahilo, Lana. Epekto lang siguro ito ng pagbubuntis ko. Ani ko at saka umalis sa pagyuko sa bowl at saka ako nagmumog. Naduduwal ako, ngunit laway lamang naman ang lumalabas sa akin. Bukod pa doon, kagabi ka pang walang kain. Dire-diretso na kasi ang tulog mo kagabi. Hindi na kita ginising pa. Kaya siguro nahihilo ka. Sige Isabela, pupunta lang ako ng kusina at ipaghahanda kita na makakain. Magpahinga ka na muna dito. Sabay na kaming bumalik sa kama ni Lana. Naupo ako doon at naglagay ng Vicks sa noo ko. Salamat Lana. Nakapikit na sambit ko. Tinapat ko pa sa ilong ko ang Vicks upang kahit papaano ay mawala ang hilo ko. Sige Isabela, hintayin mo ako dito. Magpahinga ka na muna rito. Ako na rin ang bahala maglinis. Huwag mo nang isipin ang galit ni Nathan. Ang mahalaga ay ang anak mo. Baka mapano ka pa. Wika ni Lana at saka lumabas ng kwarto. Mula naman sa pagkakasandal sa headboard ng kama ay unti-unti kong pinadaus-os ang katawan ko sa kama. Nanatili akong nakapikit at talagang umiikot ang paningin ko. Nirelax ko ang katawan ko at saka ko hinaplos ang puson ko. Hindi pa man ay napapabayaan ko na ang bata sa sinapupunan ko. Hindi iyon maaari. Nailing ako at napabuga ng hangin. Muli kong idinilat ang mga mata ko at bumangon sa pagkakahiga. Natuon ang paningin ko sa pintuan. Nakatitig lamang ako doon nang bumukas iyon at pumasok sila na. May daladala itong tray ng pagkain. Kain ka na Isabela. Kailangan mo magpalakas para sa baby mo. Anito at inilapag ang tray dito sa kama. Napatango naman ako at nagpasalamat dito at saka sinimulang kainin ang sinangag at hotdog na hinanda niya. At nasa kalagitnaan ako ng pagkain noon at nag-uusap kami ni Lana. Kung kailan ako makakapagpakonsulta sa doktor ay nagulat kami nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok doon si Nathan. Salubong ang magkabilang kilay nito na bumaling sa akin. You're still not cleaning the house, Isabela? Madiin na sambit nito. Binatawan ko naman ang kubyertos na hawak ko. Akmang sasagot na sana ako dito nang tumikim si Lana at siya na ang nagsalita. Sir Nathan, baka ho ay pwedeng magpahinga muna si Isabela. Masama po kasi talaga ang pakiramdam niya. Nahihilo siya at naduduwal kanina. Mahinang sambit nito at tila nag-aalangan at baka masinghalan. Shut the fuck up, Lana. How many times do I have to tell you that? Do you want me to fucking sew your mouth? Napatungo naman si Lana. Inabot ko naman ang kamay nito at pinisil iyon. Tiningnan ko si Nathan. Kakain lang ako, Nathan. Kailangan ko ng lakas para sa anak mo. Pagkatapos nito, maglilinis na ako ng buong bahay mo. Sambit ko sa matigas na boses. Pinagdiinan ko pa ang salitang anak para tumatak talaga iyon sa isipan niya. Napatango naman ito. After cleaning, you will cook my lunch and you will also do the laundry. Sounds like wife duty, right? Sarkastikong saan ito. Napaismid pa ito. Napakuyom naman ako ng kamao dahil sa sinabi niya. Alam ko namang nanunudyo lamang ito. Ako po, Sir Nathan. Ano pa pong gagawin ko? Halos ipinagawa niyo na po kasi lahat kay Isabela. Lakas loob na tanong ni Lana. Sinaman ito ng tingin ni Nathan. Just shut your fucking mouth. At talagang naririndi ako sa'yo. Kung pwede lang kitang idispatcha, ay matagal ko nang ginawa. Nakaigting ang pangangasaan nito. Muli ay napatungo naman si Lana. Nag-excuse pa ito at dali-daling pumunta ng banyo. Nang kami na lamang ang naiwan ni Nathan, ay muli itong bumaling sa akin. Hurry up, Isabela. Pagkatapos mong gawin ang inuutos ko, ay umakyat ka sa kwarto ko. Wika nito at saka ako tinalikuran. Napapikit ako at nagingit-ngit ako sa galit.